Thank you. Sino nakakalam kung ano ang ibig sabihin ng miracle cuts? Sino bang na-communicate na ba natin sa mga cell natin ang miracle cuts? Pwede ba taas ang kamay kung naintindihan mo kung anong miracle cuts? 1, 2, 3. Sino ang hindi nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng miracle cuts? Sinong absent? Ang ibig sabihin, tayong mga cell group leaders, pwede bang tanong mo yung katabi mo, sino cell group leader mo? Hindi ka sinabihan sa miracle cuts? Hindi mo alam mo yung nangyayari sa politics, pero hindi mo na alam nangyayari sa church. Pwede ba tanongin mo, alam nangyayari sa church? Tanongin mo yung katabi mo. Okay, ang miracle cuts ay mag-invite tayo na maraming tao sa ating bahay, maybe 20 or 30 people, ang cell group, o invite mo yung cell group leader, then we will show the film ng magpapalabas tayong pelikula, ano ba yung Do You Believe? O yun ba yung title? Ano? Do You Believe? And then from there, we will evangelize your friends or kamag-anak o tatay, nanay o schoolmate and invite them to this cell group. And yun ang gusto nating hindi naman kinakailangan marami, mga 20, 30. Sino bang mga may kilala mga 20 people? Sino walang kakilala? Wala kang kilala ng 20 people? Meron? Meron. Kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, kakilala, kaeskwela, kumare, kumpare. Ang dami niyan. Unlimited yan, Kuya Jun. Unlimited? Amen? Gusto niyo ba magbago ang bansa natin? Mababago ba ng isang rebulto ang bansa natin? Hindi kaya. Binibiro mo, magpakasakit ka, magbibiyahe ka, mula Pampanga, mula Cavite, kung saan, magpapaligtas ka sa isang Diyos na siya ang bubuhatin mo. Anong sabi ni Jesus? Binubuhat ba ang Diyos? O ang Diyos ang magbubuhat sa atin? Sabi ni Jesus, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." You come to the Lord. Hindi yung Lord ang lalapit sa atin, siyang bubuhatin natin. Ang bigat na nga ng mga pasanin natin. Dami natin problema, financially, physically, relationally, politically, economically, ang dami natin problema. Bakit tayo magbubuhat sa Diyos natin? Dapat ang Diyos ang magbuhat ng problema natin. Amen? Amen? Sino ba nakakaalala ng footprint in the sun? Ayan. Yung, di ba, one day ay naglalakad doon sa may beach yung isang tao. Medyo malungkot siya. Pagkat nakita niya, ang bakas ng paa sa beach ay 2 lang. Nagreklamo siya sa Panginoon. Sabi niya, "Panginoon, ngayong time na malungkot ako, ngayong time na mabigat ang aking problema, ngayong time na masalimot ang aking sitwasyon, ngayon, sabi mo sa akin, you will never leave me nor forsake me. Bakit nandito ako, nag-iisa?" Tapos sabi ng still small voice, yung time na 2 lang ang nakikita mong bakas left and right. That's the time, yun ang aking kaliwang paa at yung aking kanang paa
at ikaw ay kinakarga ko. That is the day I was carrying you on my shoulder. Amen? Sana ganon ang ating kasi sabi ng Panginoon, come unto me. All you that labor and are heavy laden. So meron pang namatay physically. Kasi desperado kasi tayo mga Pilipino sa Diyos. Tayo desperate. So yung miracle cuts, ay huwag natin kalimutan. January 19, 21, 26, 7:30 in the evening. Dito gagamitin na. Dito gagawin. Okay. So, kung maliit ang lugar ninyo, barangay or what, we can invite them here. Dito natin palabas ang film. Dalhin nyo yung mga kaibigan nyo rito. Ha? Consecration pala ito. Okay. Consecration of cell leaders. Alright? No miracle gods. Tinitingnan natin yung last song natin na sinulat ni John Newton. If you don't know John Newton, sino bang kababata ni John Newton? Dito. John Newton is a slave trader. Siya ay namimili ng mga alipin sa Africa at ibinibenta niya sa Amerika. Along the way, may mga namamatay at siyempre sinasaktan nila, nakatanikalayan, baka makatakas sila. At nagugutom, I don't know how many weeks ang travel from Africa, depende kung sa Africa, to America, say 2 months or 1 month on the boat, and men and women. One day, na-discover niya ang gospel. Na sa kanyang isip, hindi na siya kayang patawarin ng Diyos sa kanyang kasamaan, sa kanyang kapwa-tao. Kasi mamimili siyang alipin, ibebenta niya yan. Sinasaktan niya. Hindi natin alam, baka nire-rape pa yung iba. But, pinatawad siya ng Panginoon na he felt the burden so light. Nawalan siya, ng guilt. He was justified by the grace of God. And so naisulat niya yung Amazing Grace, how sweet the sound. I was blind, but now I see. How could he, sabi niya, paano kayang iligtas ng Panginoon ang napakasamang tao na katulad ko? Di lang ako masama sa Diyos, masama ako sa aking kapwa-tao. Nilapastangan ko, winalangya ko, binibenta ko ang aking kapwa-tao. And yet, walang hindi kayang abutin ang biyaya ng Diyos. Amen? So, pag-usapan natin yung ating kaligtasan today at yung pagliligtas natin sa ibang tao. Saving yourself and others. This is very important to you and I, para sa mga bago at para sa ating lahat. Tayo kasi, pagka tayo tumanggap sa kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalig kay Jesus Christ at sa kanyang ginawang sacrifice sa krus. So, ang iba sa atin ay mga bago, ang iba ay medyo 5 years old na or whatever, or 10 years old sa Panginoon, or many years old. Along this line, kung minsan ay magkakaroon tayo na hindi natin napapansin na tumitigas na yung puso natin. Naging ordinaryo na lang ang prayer, ang Bible reading, ang Bible studies, ang church going. Without us noticing it, lumalamig tayo, naging ritual na lang ang pagiging Kristiyano. Tradisyon na lang. At kaminsan ay nagkakaroon pa ng utang na loob ang Diyos na baka hanapin ako ng Diyos pag wala ako dun sa church. O kaya, mayroon ng utang na loob ang cell group leader. Naku, absent na nga. Yung iba, absent pa ako.
So in other words there, we don't take it seriously as serious as the song that we sang. And little by little, kuminsan ay ang worldly mindset, ang makasanglibutan na pag-iisip ay pumapasok na kinokontrol na natin. We begin to love pleasure more than pleasing God. We spend more time, sabi siguro, spend more time in basketball, spend more time in leisures and good time. They go to church para magkaroon ng konting injection ng Word of God, once a week. Diba? Parang normal na lang. I'm born again, kakaiba ko. Meron pa tayong tendency to become super spiritual. Pagka meron kang kaibigan, kakilala na hindi born again, na para bang mababa ang tingin mo sa kanya, mataas ang tingin mo sa iyong sarili, but at the same time, you don't realize you're already falling away. You are abandoning the faith. Yan ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Be careful. Be careful. And so, yun ang ating discussion today about this matter, how we could protect our salvation, protection natin ang kaligtasan natin sa Panginoon, at the same time, ma-protect natin yung mga dinadala natin kay Lord. Because we can become a stumbling block. Maging katitisuran tayo na, yun pa ang born again? Dati akong born again, pero yung nag-aakay sa akin, below 0 degree ang kanyang frozen life. So there, kung malamig siya, bakit ako hindi manlamig? So there, along this line, meron mga tumitingin sa atin, ang sabi ni Paul, we are the living letters read by all men. Pwede ba sabihin mo, binabasa ka pala ng tao? Tinitingnan niya kung real ka o hindi ka real. O kaya dati kang real, ngunit. Did you know, so along this line, let's read the first verse. Ang sabi niya, yung warning ni Apostle Paul kay Timothy, sabi niya, beware of deceiving spirits. Magbantay ka sa espiritu na ikaw ay madadaya. Na kuminsan ay ang pandaraya ay galing sa ibang tao, o kaya kuminsan sarili mo. Sabi ko nga dito sa most Christian religions today, were most false Christian religion. Yung mga maling mga turo. Originally, they were former true preachers, true gospel teachers. I could name names where they came from. Even locally in the Philippines, na ang ibang malalaking churches dito sa Philippines, originally, they were genuine, true gospel preachers. But, along the way, na-deceive sila. Either hindi sila pa-correct sa kanilang kasalanan o sa mga bagay na nagawa nila na hindi tama. And in order to justify, magagaling silang preachers, so nakapag-aakay sila ng mga tao, and in fact, they could build big buildings, and they collect lots of money, but they have abandoned the faith. Sabi niya rito, the Spirit clearly says that in the latter times, some will abandon the faith. It means they were true to the faith in the past, but along the way, bumagsak sila. Nag-backslide,
At sa kanilang pag-backslide, tuloy-tuloy na. At dinala pa yung iba. Nagtatagpa ng sariling mga group na religion, and then claiming that they are the only true ones. But I'm so grateful there's one big group na this big group is in, sabihin ko na siguro sa inyo kung sino. Church of God Worldwide used to be a cult. Ang sinasabi natin cult is a false doctrine. But then, nung namatay yung founder, I have met some people na meet yung pumalit ng isang good friend na a pastor. And so, yung pumalit sa kanya ay na-evangelize. Bumalik siya sa true gospel. And so, nung pumunta sila sa Philippines, lahat ng kanilang group dito sa Philippines, na-meet ko nga yung missionary na from Sydney, Australia. Sabi niya, you know, Joey, we are new. Para bang sabi niya, bagong born again. And yet, this church has been there for 50 years or something like that. But by the grace of God, bumalik sila sa gospel. I don't know how many will return to the gospel, to the truth. But, ang sabi ni Apostle Paul, these people will be teaching doctrines of demons without even noticing it. Nandemonyo na pala. They will be masters of deception. I read a book by an American senator kung paano yung si Reverend Mooney from Korea. He used to be a true gospel preacher, Presbyterian. And then he became a cult. Again, most of these people, ang nagiging problema nila ay sexual problems. Usually. Binibiro na deceive niya hanggang Senado ang Amerika. And then one day, nandun ako sa San Francisco, nandun sila. Sila lang ang group na allowed sa mga airport in America na mag-solicit ng pera at the airport. The Catholics, the Protestants, the born again, they allowed. But they are allowed. And so I read the book, The Master of Deception. How he deceived pati congressman and senator in America. And so, itong mga taong ito, sabi niya, they have seared consciences. Nasunog na ang konsyensya nila, tumigas na ang puso nila, hindi nila maintindihan ang katotohanan na they are not interested to come to the truth. Now, the reason Paul is warning Timothy, and you and I are being warned, because as we are taking longer before the end of the world, before the coming of Jesus, na kumisan 10 years, 20 years or what, there is a tendency na manglupaypay tayo, manghina tayo, tumigil tayo. And then, meron tayong mga kaibigan sa church na medyo worldly ang mindset, imbitaan ka dito, imbitaan ka. Then, napapansin mo, wala ka ng interest sa cell group, wala ka ng interest na mag-evangelize, wala ka ng interest na magbasa ng iyong Bible, all of a sudden, ang lalamig ka na without you noticing it. Because it is deception. Hindi kanya iaalokan kaagad ng alam na niya kung ano ang tatanggihan mo. Di ba? Kaya nga deception, pandaraya. Ang isang mandaraya, hindi niya sinasabi sa iyo kung kailan ka, whatever. As they have a wrong teaching on marriage and sex. Ang iba ay prohibition to marry. That makes marriage and sex in marriage as a sin. Para bang kasalanan ang pag-aasawa at pagtisiping ng mag-asawa. And as a result, yung kanilang mga pastors, they just quit committing adultery and fornication.
and immorality, hindi raw kasalanan. Basta wag lang pakasal. And of course, some churches sa America are now kinakasal na nila yung same-sex marriage which is now being proposed dito sa Quezon City Hall. And of course, like the Mormons, they teach polygamy. Now, inalis daw nila sa kanilang sa kanilang major doctrine ng Mormons ang polygamy. Alam niyo yung polygamy, maraming asawa. But now, they still do it secretly. Kasi it's against the law. Against the law in America, against the law in the Philippines, against the law, except na kung sila maging Muslim, hindi against the law. And all kinds of promiscuity and sexual sins. Nagkaroon ng Children of God before dito sa Philippines na pinaalis ng ating government because yung kanilang mga missionaries na mga nako-convert na mga young people dito sa diyan lang sa Rosa, sabi nyo, binubuntisan nila. They are persuading these young people na is part of their consecration, dedication to God, to give away their virginity sa kanilang mga pastors or whatever. And, of course, others are claiming Jesus is only a man or is a small God, a God. They practice worldliness, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. So, in other words here, what we are trying to say is that in these last days, that we are aggressive in the work of God, aggressive in seeing the nation being transformed, in other words, iba't iba. Ito minention ko lang ito konti, but there's one of my former student in Bible school came to me one day, maybe 2 or 3 years ago. Sabi ko, nawala ka. Ano nangyari sa'yo? Hindi mo alam, pastor, na bilanggo ako. Bakit? Anong nabilanggo? Kasi yung church namin nag-join ng NPA, ng Communist Movement of the Philippines. Church ninyo? Saan? Sa Mindoro. Ibig sabihin nyo itong church, born again church yan. Dating born again. Pero, nagkaroon kami ng bagong doktrina na kailangan you overthrow ang government. Bloodshed. And so, during the time na mayroong training program sa church, ang NPA, dumating ang military, aresto ko. So, ilang taon din ako nabilanggo. Sabi ko, how can we be deceived so much? So babantayan natin yan. So the challenge now, sabi niya sa verse 6, I want you to become a good minister. The word minister, to remind you, means servant. I want you to become a good servant of Christ. Okay? Sabi niya, verse 6, if you point these things to the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus. Pwede bang sabihin mong katabi mo, are you a good servant? Better be. Amen? Kasi lahat tayo, I don't know again, through the years, binigyan ng category ang minister. In the early days, in the early days, ng founding of the Church of Jesus Christ at Jerusalem, everyone is a minister. As soon na tumanggap ka kay Lord, it's your job and responsibility to serve others and win people to the Lord. As so, nagkaroon na ng category na reverend, most reverend, ever reverend, bishop, archbishop, arkitekto, ano pa yung mga title? Naalala ko nung nag-a-apply ko ng scholarship sa England, tinanong sa akin, anong title mo? Medyo kinabahan ako doon. And, iba kasi yung title na archbishop ka ba, ma'am? Pastor?
Most Reverend. But, sabi niya, as a good servant of Christ Jesus. You serve Jesus Christ at home, at work, in school, anywhere, and you are, any place, you are a servant of Christ. Amen? Nagtitinda ka sa palengke. Lingkod ka ng Panginoon. Nagiging kaminero ka, you are still a servant of Christ. Why are you a servant of Christ? Because you want to do the will of Jesus Christ. You want to say, yes, Jesus, I will do what you want me to do. I'll go where you want me to go. I'll say what you want me to say. I am your servant. I want to do the will of God in my life here on earth. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. So sabi niya kay Timothy, at sinasabi niya sa atin, dahil nung binanggit niya yung deceiving spirit, as a good minister, number one, I want you to point these things. When people are being deceived, when people are naliligaw ang landas, it's our responsibility to help them go back to the truth. Amen? I met a former, siguro hindi naman masama na magbanggit ng pangalan na, a former Iglesia ni Cristo minister. Sabi niya, nagtanim ako ng 25 churches. 25 years ako sa kanila. And then, meron siya nakausap na pastor sa Tondo. Sa pag-uusap nila, in fact, debate, hindi na siya makatulog. Sabi niya sa akin, 3 days, 3 nights, hindi ako makakain. Binasa ko lang yung Bible. Sabi niya, Diyos, Jesus. I'm glad, Katulad ng pastor na ginay ditong head ng Church of God Worldwide. Sino ba dating tumatanggap ng magazine nila na plain truth, na usually sinasabi na plain lies. Pero ngayon, they are Church of God Worldwide. So they came to the truth. This is it. Point these things. It's important to know and confront and correct false teachers and and what's their lifestyles. What's your lifestyle? Bamantayin mo ang buhay mo. Now of course, winawarning din ni Paul na huwag makipagdebate. Huwag tayong magaksaya ng oras sa mga taong, ibang tao ay gusto lang they're not interested in the truth. They're just interested in proving how good they are in debate. We're not interested in that. We're interested on people who have a soft heart. Amen? Sabi niya, I want us to look at the Bible. Sabi niya, how do we do this? Number one, sabi niya, as a good servant of Christ, you are brought up in the truths of the faith. There, as a minister, in other words, what he's saying, magkaroon ka ng healthy feeding. Malusog na nourishment sa iyong buhay. You eat properly. Now, why are we so sickly nowadays? Kasi mahilig tayo sa mga fast food, di ba? Mahilig, as I said, it's a Christian school, ay batang-bata, ay may mga diabetes na. Pag chinyek mo yung kanilang lifestyle, chinyek mo kung anong kanilang diet, at kinausap mo yung mga parents, you will notice that hindi surprising bakit sickly ang bata. Because they don't eat balanced diet. Sabi nung kaibigan ko, si Gary, na namatay ngayon, alam mo, kahit tumanggap ako sa Panginoon, the reason na ako'y sakitin, dahil nung wala ko kay Lord, ang dami kong bisyo, ang dami kong kinakain na hindi ko dapat kainin. Now, you as a man of God, as a
person who loves the Lord, you need to have healthy food. And sabi niya, the word of truth, that is the word of God. Amen? Ang salita ng Diyos, ang siyang magbibigay kalusugan na balance ang ating pangangatawan. Mahilig tayo sa chismis. Mahilig, sino ang iboboto natin? Sino ang namatay na artista? Si Germs, Kuya Germs, you know? Ito pala yung kasosyo. Kaya pala nung nanonood ako ng isang araw, siguro nanonood si Ate Jackie. Question si Kuya James 10 years ago. Sabi niya, Kuya James, bakit lahat ng young people na nagtrabaho sa iyo nabuntis? Hindi niya inalagaan ang mga young people. And now, he's dead, 82 years old. He's one of the Turks, you know. I have nothing against him, so don't be mistaken. I have nothing against mga actors and actresses. There are many actors and actresses who are really serving the Lord passionately. Thank God. They need the Lord as much as we need the Lord. Amen? Ano mang balak mo, kuya? Ano, mag-artista ka rin? Ano bang palit ng scholarly looking young man dito? Yung katabi mo, Olive, sino ba yan? Amen. The truths of the faith is the Word of God. Ito ang ating pinag-aaralan. Amen? And then, ano ba yung kadugtong niya? Sabi niya, I want you to look at verse 6. The truths of the faith and good teaching that you have followed. In other words, what he's saying, yung doctrine na sinusunod mo should be based on what you have studied from the Bible. What you have meditated and what you have read. So, pagka hindi natin binabasa ang Scripture, kumisa madali tayong madaya. Because we don't know. Kasi marami mga tao ngayon na golden tongue. And they're so good in their speech, and their speaking, and they're very persuasive, but is it in line with God's Word? You know, one time I was, sabi ko kay Mami, and binibiro ko lang, I was listening to a big-time pastor. And, of course, all of us, wala naman nakaka-original talaga nun. Pati sa mga pinapangaral natin. But I was listening to a 10,000 people group in a big church, a real large church. And then sabi ko, while he was preaching, mukhang binasa ko na itong kanyang pinapangaral. Pag uwi ko sa Pilipinas, tinignan ko yung mga libro ko. Sabi ko, all right. Hindi naman false doctrine. Tama naman. Kaya lang, sabihin, sabi ko, nabasa ko na. This is the thing. This is for you to become wise, be a wide reader. Amen? Amen. Ano ba yung last na binasa mo? Anong comics ang binasa mo, Ate Mitch? Amen? Kung tayo magchismisan, i-chismis lang natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin, Panginoon. A day without God's Word is like a day without food. You will spiritually starve. Amen? I was so blessed na punta kami doon sa Modernidad, doon sa Giginto, Bulacan. Kailan man tayo pumunta? Monday ba yun? Sabi niya, everyday nakikinig ako sa DCAS. Malabo ng mata niya, hindi siya makabasa. Sabi ko, nakikinig ko pala sa DCAS, doon ka na lang makinig ng salita ng Panginoon. You know, this is amazing. In our technology age, wala na tayong exemption eh. Wala tayong excuse. You know, kung hindi ka marunong bumasa, no problem. There's DCAS. O kaya, kung tinatamad ka sa DCAS, meron kang mabibiling Biblia doon sa Bible League, you know, audio, may drama pa.
May drama pa pagka lumalakad si Jesus doon sa storm, merong ingay ng storm, yung tubig. Grabe ang ating technology today, even sa Bible. Pwede ba sabihin mo katabi mo, wala ka ng excuse. Huwag mo sabihin, no read, no write, no hear. Tama ba yan? Of course, no hear ay braille naman. Meron naman silang braille. Wow. The reason na sinasabi ni Paul to is for you, number one, na bigyan mong kahalagaan ang kaligtasan mo. Tama ba yan, Balong? Ano ba pangalan? Sabihin mo sa katabi mo, bigyan mong kahalagaan ang kaligtasan mo. You know, how many of you, mga tatay, nanay, binili nyo ng mamahaling cellphone ng inyong anak after na pinaglaruan na niya ng mga 1 or 2 days, and then, kalat-kalat na yung cellphone, and ang tagal mo nag-iipon ng 5,000, 6,000, or 10,000 pesos, you know, and I don't know kung talagang mahal nila, you know, ang ginastos mo. Sometimes, even with our salvation in Christ, which is eternal life, we don't really treasure it. Para bang binabaliwala lang natin na ito'y napakahalaga, na tayo temporary lang sa daigdig na ito. Amen? So, pwede ba sabihin mo nga from now on, pangalagaan mo ang regalo ng Diyos sa iyo na kaligtasan. Amen? That's a gift. Now, it says here, you know, sabi niya, but physical workout. Sino ba nag-workout dito? Ayan. How many hours do you work out? Yung iba, mag-running na, mag-barbell pa, you know, kung ano-ano. Kung minsan they spend 1 hour, 2 hours, and then when they read the Word of God, 5 minutes. 10 minutes. You know, I'm a salesman. So, sa training namin sa sales, sabi, people have time. Sasabihin nila na yung mga ladies, walang time, pero pag pupunta ng CR yan, yung 15-minute break, nagiging 20-30 minutes kasi yung makeup pa lang. So, they have time. Tama ba? Si Ate Irene, 1.5 hours. Ha? Amen! So, yung iba, yung mga young people ngayon, talagang gititing na yung mga muscles na, you know, kaya, you know, palaki yan ng muscles. Gusto ni Lord na palaki yan tayong exercise sa Word of God. Kasi ito sabi niya, our spiritual training is more valuable now, and in the life to come. There's nothing wrong with exercise. But, exercise ay hanggang dito lang sa lupa. Ngunit ang ating spiritual training, reading the Bible, church services, worship, evangelism, lahat ng ginagawa natin for the Lord ay hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang sa kabilang buhay. Amen? So, ano ba ang mahalaga sa iyo? Yung dito lang o hanggang sa kabila? We want, you know, things that are valuable until forever. Amen? Amen. So, number 1, beware of deceiving spirits. Number 2, sabihin mo nga sa katabi mo, be a good servant of Christ. Number 3, be an example to the believers. And of course, hindi lang sa believers, kundi sa mga young in faith, and those who we are trying to win for the Lord. Kasi katulad ng sabi ko kanina,
tayo'y mga buhay na kasulatan na binabasa ng ating mga kapitbahay at kakilala. Ano ba ang nakikita nila sa buhay natin? Are we becoming an example? Are we becoming a model? Lalo na yung mga biruan sa Pilipinas, sa mga school, sasabihin ng tatay o nanay na darating yung mangongolekta ng kuryente. Oh, anak, mayroong kumakatok. Sabihin mo, wala ako, ha? And so we train our children how to tell lies. Tapos pag pinagsinangilungan tayo, anak, sino nagturo sa iyo? Hindi ka tiniruan na magsinungaling sa akin. Magsinungaling ka dun sa collector ng tubig o kaya sa collector ng 5-6. Pero wag sa akin. So, we teach them, without us noticing it. So, number one, because we are now being a model. Ang sabi ni Paul kay Timothy, I want you to look at this, In verse 11, command and teach these things. What is saying na ikaw na anak ng Diyos, na ikaw na tumanggap ng salita ng Panginoon na binabasa mo, pinag-aaralan mo, nakikinig, na ikaw ay born again na. Napuspos ka na ng banal ng Espiritu Santo. It means, meron ka ng authority. Meron ka ng approval from God. Meron ka ng anointing from God na malakas ang loob mo na tuturuan mo na ang iba. Huwag mong sasabihin na, hindi ako pastor, hindi ako evangelist, hindi ako apostol, hindi ako mataas, hindi ako galing sa cemetery, seminary. Cemetery, nakipaglibing ka lang ng isang araw, cemetery na na. Hindi kasi, meron ako nakausap na na iba, sabi niya, alam mo, bumaba yung spiritual life ko nung ako'y pumasok sa seminary. Sabi ko, bakit? Kasi ang Bible naging textbook na lang. Hindi na talagang libro ng Diyos. Sobrang talino, sobrang dunong, nawala na ang Diyos. Hindi nakilala ang Diyos ng Biblia. So, yung iba, mayayabang kasi ang gagaling nila doon sa Grego, sa Hebrew, or what, lahat speaking in tongues. But we don't want to impress people. What is important? Do we know the God we serve? Is God real in our lives? Kung ganoon, sabi ni Paul kay Timothy, command and teach. Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magdalawang isip, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Meron kang authority from God. Amen? Sabihan mo, katabi mo, alam mo ba may authority ka eh. Hindi niya binigay sa demonyo, hindi niya binigay hindi niya binigay sa presidente yan, ha? Binigay niya sa iyo. Maliban lang kung maborn again ang ating president at siya mapuspos ng banal na Espiritu Santo, then he has the authority. Meron lang siyang title right now, but he has no authority from God. Command and teach. So if you treasure your salvation and you know for sure that it is important and special to you, you are strong in your faith and doctrine, then be confident. Sabi mo, katabi mo, be confident in sharing God's Word. At home, at work, at play, anywhere, any place in the world. Maski nagte-tennis ka, badminton ka, nagbe-beach ka, always invite people to the Lord. Amen? Amen. Number 2, because you are anointed, sabi niya, I want us to look at this. Be careful. I want us to look at this, sabi niya.
Command and teach these things, and don't let anyone look down on you because you are young, but set an example to the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. What he's saying here, number one, is that yung ating maturity in the Lord, yung ating anointing and authority, hindi dependent sa edad. Meron na ba kayong nakausap na si inay naman parang bata? Si itay naman isip bata. 50 anyos. Isip bata. Ganon din sa spiritual life. Meron mga young people who are anointed, powerful, with authority. Hindi, sabi ni Paul, huwag mong ayaan ng iba na tingnan kang mababa dahil bata ka pa. Basta mahal mo ang Panginoon, mahal mo yung salita niya, meron kang authority. Hindi naman magyayabang o titingnan mo mababa ang mga kapwa-tao. Pero, kumpiyansa ka sa iyong sarili, na tiwala ka na ikaw pinagtitiwalaan ng Diyos. Amen? Na tayong mga tao, minsan walang tawala sa isa't isa. Pwede ba sabihin mo, do you realize, sabi mga katabi, do you realize God trusts you? Oh, titiwala ang Diyos pala sa iyo. Amen? Hindi na, sabi ni, ano bang pangalan nitong Miss De Vera ito? Sabi niya, hindi ako perfect eh. Sino bang perfect dito? Itong mother mo. Diba? That's amazing with God. With all of our imperfections and weaknesses. And yet, He will use you. Grabe. Hindi niya tinitingnan yung past life eh. Hindi niya tinitingnan ang kapalpakan natin. Ang kanyang tinitingnan is that you are willing to obey the Lord. Amen? Isa pang palakpak kay Lord. Wow! Handa ka bang sumunod, Ate Dory? Amen? Wow! Ngayon, sabi niya, sapagkat anointed ka, number one, a spirit-filled person, sabi niya, number one, ay bantayan mo ngayon ang iyong salita at buhay. Ito don't let anyone look down on you, verse 12, because you are young, but set an example for the believers in speech and action. Speech and life. This is our outward life. Ang panglabas na buhay natin, sabi niya, ay makita nila na wala sa iyo ang taray, chismosa, paninira, wala sa iyo ang sa iyong bibig, yan ang kinakailangan, bantayan mo ang dila mo at bantayan mo yung kilos mo. This is our outward appearance. Gusto ni Paul, sabi niya, kung maging modelo tayo, they want to see in us how we behave, our attitude. Are we proud? Are we arrogant? Are we, madali ba nating i-reject ang mga tao? Mag-ingat tayo doon, sabi niya, at sa pagkilos natin, how do you behave? Are you gentle in treating other people? O suplada ka, matapang ka lang, or whatever, Sabi niya, bantayan mo yan. Tinitingnan ng ibang tao ang iyong outward life. Secondly, ikaw naman, bantayan mo yung inward life. Sabi niya, what is the inward life here? Sabi niya, okay, basta, set an example in life, in love, in faith, and purity. Yung ating paglilingkod sa Panginoon, faith and purity ay, are constant. This is our inward life. Our faith and faithfulness to God, na bagamat may nakakakita, walang nakakakita, tuloy-tuloy ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Di ba kung minsan baka makita tayo.
Sa ayaw sa gusto natin, nakikita natin ng Panginoon. Kaya ang buhay Kristiyano is not just outward religion, but it's an inward manifestation of purity and holiness deep within. Amen? Pwede ba sabihin mo katabi, tititingin na din ng Diyos ang kaloob-looban mo, ang isip mo, hindi lang yung dila mo, hindi lang yung ugali mo, kundi kung ano ba nasa loob mo. Amen? This is our inward life. Our faith and faithfulness to God, whether anybody sees or not, we keep doing God's will and purpose for our lives. Amen? Our purity, of course, our purity of mind, dahil dyan, huwag nating pakainin ng ating mga utak ng basura o ng dumi. Tulad halimbawa, yung mga chismisan natin sa Facebook, minsan marumi na yung mga pinag-uusapan doon. How many hours do you spend with your Facebook? FaceTime, o sa movie, o TV, o basura. Mga material things na bagay na nagnanakaw ng ating oras. O yung mga barkada na natin, nakatambay lang kayo hanggang midnight or whatever, doing nothing. Waiting for the time na aantukin ka na. I used to do that. Hindi ko naintindihan bakit kami magpapaabot na 2:00 na madaling araw. Wala naman kami ginagawa. Meron bang ganon? Meron ba? Pwede bang pikit natin mata natin, tas ang kanang kamay ng volunteer na, no? Kung minsan maabot na ng oras na gano'n. Look, if you treasure your salvation, you are not only saving yourself, but you are saving those you are trying to win to the Lord. Kasi ayaw nating maging katitisuran. Kung nakikita niya, inuubos mo yung oras mo sa walang kwentang bagay, ganon din ang mga disciple mo. Tama ba yan, sir? Tama ba yan, Kuya Dan? Palakpakan nga natin, Panginoon. Wow! Next time, wag na natin kausapin si Apostle Paul. Sobra kasi magsalita si Apostle Paul. Na grabe naman siyang manaliksik. Di ba? He's too much. But, ano sabi niya? The reason na nilaktawan ko yung love dito, I want you to read it again, verse 12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love. Pinagitna niya yung love, and faith, and purity, because when the love of God dwells in us, richly and strongly and powerfully, then we will be able to be careful in watching our speech. We'll be careful in watching our life. We will be careful kung ano yung pinapakain natin sa utak natin. In purity and in faith. Mag-ano tayo? Kasi yun ang parang tulay. The bridge between our inward life and our outward life is the love of Christ na in spite of who we are, in spite ng kabalpalan natin sa buhay natin, inibig tayo, minahal tayo, tinanggap tayo, naawa ang Diyos, nahabag siya sa atin, in spite of how ugly our life was in the past, and yet, in the eye of God, He loves us. Amen? And it's only the love of God that really can control us so that we can manifest our lives to become a model, an example, in this world. Amen? So, ang sabi niya, lastly, sabi ni Paul, kung ikaw maging example, advertise your faith. Verse 12, sabi niya, alright, do not neglect your verse 12, 13. Until I come, devote yourself to public reading. Ayun, public. Advertise mo na. Public reading of Scripture,
to preaching, to teaching. Do not neglect your gift, which was given to you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Be diligent. Gusto ko nang tapusin ito. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them so that everyone may see your progress. Pwede ba sabihin mo katabi, itong taon na ito, gusto ko makita progressive ang life mo. Amen? Sabi mo, walang backsliding, walang abandoning the faith. Amen? Progreso ka ba? Amen? Pagka hindi ka nag-progress in 2 months, anong gagawin natin? Ang gagawin natin? Hindi kaya tayo makasenso. Buhay Kristiyano, makasenso. In every way, materially, financially, spiritually, kinakailangan, mapakita natin na tayo talagang magpa-progress. Amen? Amen? Pwede ba sabihin mga katabi, bawal ang papatay-patay dito? Mamamatay ka. Papatay-patay nga. Amen? Expect God to bless you. Expect God to prosper you. Expect God to do something great for your life because He wants you to progress. Amen? In every way, spiritual life, physical life, and material life, gusto ni Lord na mag-progress tayo. Kaya sabi niya, advertise your prayer. Publicly read the scripture. Huwag mo ikahiya. Binabasa mo yung Biblia publicly, and then, from what you have read, preach and teach what you read. Ituro mo ito. And then, speak and teach with authority with the Holy Spirit. Remember, everybody, turo mo ito, remember, you are gifted by the Holy Spirit. Lahat ng anak ng Diyos may gift yan. Ano ba yung sabi ko sa inyo last Sunday? Ang gift ko, sabi niya, ay naghahanda lang ng bulaklak. Minamaliit natin yung mga gift. What did I say the other Sunday? Sabi ko, pagka nagbigay ng gift ang Panginoon, hindi siya nagbibigay ng gift ng tira-tira. O kaya yung gift na hindi mahalaga. Ano ba yung ginawa na ninyo sa exchange gift ninyo? Yung tinanggap ng iba na exchange gift na hindi niya nagustuhan, sa sumunod na parte, yun ang kanyang ibanigay. Kasi hindi niya nagustuhan eh. When God gives you a gift, He gives you the best. Amen? Hindi ka binibigyan ng tira-tira pag o kaya yung hindi mo nagustuhan. Hindi ko gusto ito, sabi ng Diyos. So, sa'yo na lang. Ganun. No. Si Ate Len is a special one, so she will give you the gift, the best. Hindi second best. Tama ba yan? Ulitin nga natin. Sabi natin Sunday, don't settle for less than God's best. Expect the best from God. This 26:10. Pwede ba tayo lahat ay tumayo? Wow. Sabi ni Paul, be diligent. Magpakasipag ka rito. Watch your life. Bantayan mo ang doctrine mo. Save yourself and others. Amen? Sabi mong katabi mo, save yourself. And others. Wow, I like that. Gusto nyo ba yun? Ito sabi niya, persevere in them, yung last line, because if you do, you will save both yourself and others. Itaas nga natin ang kamay natin kay Lord, tayo mag-pray. Ilagin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na maging matalino, maging marunong, maging mahusay, na hindi tayo madaya ng deceiving spirits, na hindi tayo madaya ng sarili natin. Kundi tutulungan tayo ng Lord na maging matalino upang we will never backslide, we will never abandon the faith.
Hindi ka mang lalamig, hindi ka mang lulupaypay. And you will become a good servant of Christ this year. And be a model, an example, so that you will save yourself and others. Come on, talk to God. I'll give you 2 minutes, 5 minutes to pray. Panginoon, we thank you, God. We thank you, Lord, sa pangungusap mo sa amin sa 2016. We will be having a progressive year. A prosperous year, successful year, abundant year. Sa lahat ng area ng buhay namin, O God. Una, sa aming spiritual life. Secondly, sa aming relational life. Thirdly, Lord, sa aming mga hanap buhay, mga negosyo, mga trabaho. Expect namin, Lord, na ito ang taon na very progressive and prosperous. As we are careful in watching our spiritual life and being a good servant of Jesus Christ, saan man kami pupunta, ano man ang ginagawa namin, binabantayan namin ang aming dila at ang aming pag-uugali. Binabantayan namin ang inner life namin through the love of Christ that is dwelling in our lives, O God. So help us, God. Kung kami naging pabaya, patawaran mo kami sa aming pagkakasal. Gusto kong humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kung negligent tayo, naging pabaya tayo, hindi natin binigyan ng halaga ang kaligtasan natin, hindi natin binigyan ng halaga ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin, naaksaya natin ang oras natin, naaksaya natin ang pera natin sa walang kwenta, naaksaya natin ang time natin. But this time, by the grace of God, He will pour it upon you and I. Thank God, Lord. Oh God, yeah, Lord, tinawag mo kami na kami iniligtas mo, Panginoon. Ngunit, Lord, tinawag mo rin kami na maging modelo para maligtas ang iba, Lord. God, sa taong ito, oh God, sa mga pagkukulang, sa mga pagkakamali namin, salamat na lamang ang iyong kagandang loob, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Lord, di mo na tinitingnan ang nakalipas naming buhay, at tinitingnan mo yung potential namin. Tinitingnan mo, Lord, na kami yung pagpapalain at gagamitin sa taon na ito, O God. This is the best year ever you will give for each of us. Thank you, God. We love you, Lord. We love you, Lord. Shall we sing the song, and then, nakatayo na lang tayo, pupunta yung ating mga offering ushers dyan.